Patay po ang isang lalaki matapos madisgrasya habang tumatakas sa gulo sa Kidapawan City. Sa pool sa CCTV na binubugbog ng isang grupo ang lalaki. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan siya hanggang sa matumba ito. Hindi na nakuha ng sumunod na eksena pero nakaalis ang suspect sakay ng motorsiklo. Habang nagmamaneho, bumangga po ito sa poste ng kuryente. Naisugod pa siya sa ospital pero patay din kalaunan. Agad namang sumuko sa pulis ang 9 na kalalakihang sangkot sa pambubugbog. Tumanggi na po silang magbigay ng pahayag, posibleng maharap sila sa reklamong homicide. Lumalabas sa investigasyon na galing sa isang bar ang mga sangkot sa gulo at selos daw ang ugat ng naging alitan. Isa ang patay at 5 ang sugatan sa barilan po naman ng mga magkakamag-anak sa Picong, Lanao del Sur. At ayon sa investigasyon, una pong napatay ng kaanak sa pamamaril ang biktimang si Elias Gunda. Agad namang nag-imbestiga sa lugar ang mga pulis pero nang bumalik ang mga pulis sa istasyon matapos pong iproseso ang crime scene ay nagbarilan na ang pamilya ng biktima at mga sospek. Tumagal din po ng halos 40 minuto ang palitan ng putok. Tinutugis na po ng mga pulis ang 9 na sangkot sa pamamaril. Nagpapagaling ho naman sa ospital ang mga sugatan. Inaalam pa kung ano ang ugat ng alitan ng mga magkakamag-anak. Patay naman ang 2 piloto matapos bumagsak ang sinasakyan na eroplano. Diyan po yan sa Tuba sa Benguet. Sa masukal na bangin, bumagsak po ang SF-260 Market Trainer aircraft ng Philippine Air Force. Naging pahirapan ang pagkuha sa mga biktima dahil matarik at mahamog din ang crash site. Kinailangan pa ang gumamit ng lubid para maiangat sa bangin ang 2 sakay ng eroplano. Hindi pa inilalabas sa Air Force ang impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Kabilang daw ang bumagsak na aircraft sa 10 eroplanong lumipad. Mula po yan sa Fernando Air Base sa Lipa. Sa Lipa, Batangas at papunta sanang Baguio para sa kanilang training mission. Sa ilang pang balita, dead on the spot po naman ang isang lalaki matapos nga pong matabunan sa gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. 2 ang sugatan po naman habang 2 rin ang nawawala hanggang ngayon. Ayon sa mga residente, posibleng gumuho ang mga basura dahil sa mga naguhukay sa lugar. Gumagawa raw po ang mga residente ng daanan ng baha na dulot ng sunod-sunod pong pag-ulan sa naturang lungsod. Bago yan ay napansin nga raw po ng mga residente na gumagalaw na ang bahagi ng sanitary landfill na gumuho. May mga bahay din po sa ibaba ng sanitary landfill ang natabunan ng bundok ng basura. Ay pinayagan din ito dyan. Patuloy po ang ginagawang investigasyon na naman sa insidente. Parang sa Cebu din ito. Ganun din, oo. Samantala sa ibang balita mga kapatid, patay po ang isang lalaking senior citizen matapos mabangga ng pick-up dyan po sa Quezon City. Nakapila po ang senior citizen sa labas ng Bureau of Animal Industry o BAI para sana makabili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Sa CCTV na eksklusibo pong nakuha ng News 5, kita ang pagdating ng itim na sasakyan. Nahagip nito ang 73 taong gulang na biktima na nooy nakaupo lamang sa gutter. Napalingon at nagulat ang iba pang mga nakapila. Dinala po sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Agad din namang inaresto ang driver ng pick-up. Nangako po ang DA na mag-aabot ito ng kaukulang tulong sa pamilya ng nasawing senior citizen. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.